Kaya mas mura po dito compare sa mga city na yon o sa mga lugar na yon. So pagka marami pong naglilipat dito ay talagang maraming population at marami ring umibili ng car, of course mga ka-angel, kasi car dito sa Canada mga ka-angel ay necessity. It's not a luxury, but it's a necessity because may winter po dito na umaabot po ng temperature ng -20, -30 at -40. Hula ho mga ka-angel! Ito naman po ang yung lingkod ninyong katropa Kalakwatsa, Kuya JJ. So ngayon mga ka-angel ay pupunta po tayo ngayon sa school ulit at ating itutuloy yung ating schooling. So haba po tayo ay nagdadrive papunta po, on the way po sa school natin ay magkukwentuhan po tayo mga ka-angel. So para hindi po kayo maboring mga ka-angel, kahit paulit-ulit po yung content natin ay akin po lang kumbaga magbibigay ng mga kunting information kung ano po yung mga importante or kumbaga mga facts about po sa Calgary ngayon at sa yung mga lugar. Like for example ngayon ay pag-uusapan po natin ngayon yung major freeway sa Calgary or tinatawag po nilang BCS Highway Road or freeway sa Alberta. So ayan po yung Deerfoot Trail. So like I said po sa mga nakaraang video mga ka-angel, yung Deerfoot Trail, yung location niya po ay nasa middle po yan ng City of Calgary. So para north to south, from north all the way, yan po yung highway na papunta po sa Edmonton. So sa jurisdiction po ng Calgary ay ang talagang tawag po dito actually is Highway 2. So Highway 2. So pagka nasa jurisdiction siya ng Calgary ay nag-iba po yung name at tinawag po siyang Deerfoot Trail. Parang pagrespeto po yata yung mga kumbaga yung mga Canadians talaga na nakatira dito, yung Siksikan Nation yata, na may symbol po yung Deerfoot about like kumbaga isang group ng mga First Nation, kumbaga kaya yun parang pagpugay o pagbigay galang po sa mga kapatid nating mga First Nation, yung Siksikan Nation, at kaya tinawag po siyang Deerfoot Trail. I think originally it was Blackfoot something, and then they changed it to Deerfoot up to now. So going back po tayo sa Story Trail mga ka-angel, sa Deerfoot Trail ay yung Deerfoot Trail mga ka-angel ay nag-stretch po yan sa jurisdiction po ng Calgary ay nasa around 46 plus or 46.4 po yata kilometer mga ka-angel, hindi ako nagkakamali, kilometer yung stretch niya, the whole stretch from north to south. Yung south po, pagka po pansin nyo po pag going to the south po, at na-vlog ko na po yan nung nag-camping kami. Pagka po yung parang kumbaga doon sa McLeod Trail, yung parang magwaway siyang ganon, yan po yung start ng Deerfoot Trail up to I think in the boundary of Rocky View in the north going to Edmonton. Pag naman po doon sa going to north, nag-iiba na po ulit after po ng boundary ng Calgary sa Rocky View, ay nagiging Queen Elizabeth II Highway na siya mga ka-angel. So but technically mga ka-angel, Highway 2 pa rin kung tutusin mo yun, kasi dugtong po talaga from
going to north and going to the south, all the way to the highway to Port Macleod. So highway 2 po yan mga kanjel kung talagang analyze mo, pero of course it depends po yan sa mga lugar na dadaanan at saka mga jurisdiction. So ito mga kanjel, at magmamerge na po tayo mga kanjel dito sa Deerfoot Trail. Ito mga kanjel, hindi pa po ito yung pinaka-south, doon pa po sa dulo yung pinaka-south, kasi dumaan po tayo ng Stony Trail. So parang doon po yata sa Bow River. Yan po yata yung kumbaga parang sinyales na mag-start na siya. So pag-usapan natin itong Deerfoot Trail mga ka-angel. Ito po ay isa sa mga major or busiest highway sa Canada mga ka-angel. Dahil po like I said ay Calgary is I think the fourth populous or biggest city in Canada, na more or less 1,500 1,500,000 ang population na po, more or less mga kaya, approximately yung Calgary ngayon na that make Calgary as the fourth busiest or the fourth populous city in Canada after Toronto, Montreal, and Vancouver mga ka-angel. So and it's the rate po ng yung rate po ng pag-increase ng population is very very fast. I think one of the fastest yata, if not mistaken, kung hindi siya fastest sa Canada ngayon, together with Edmonton. Dahil po like I said, paulit-ulit kong sinasabi na marami pong nagbo-move dito from Ontario, especially sa Ontario at British Columbia mga ka-angel. For some reason, maybe the cost of living and of course yung mga properties, mga ganyan, eh mas mura po dito compare sa mga city na yon o sa mga lugar na yon. So pagka marami pong naglilipat dito ay talagang maraming population at marami ring umibili ng car, of course mga ka-angel, kasi car dito sa Canada mga ka-angel ay necessity. It's not a luxury, but it's a necessity because may winter po dito na umaabot po ng temperature ng -20, -30 at -40 without wind or yung hangin mga ka-angel. So malamig po talaga dito at mahirap po pagka wala ka pong car, kaya kailangan po talaga kahit po yung second hand or mga luma, importante ito may car po tayo mga ka-angel, dahil ito dito sa Calgary ay may ganun pong temperature. But like I said po mga ka-angel, huwag po kayong mag-ala. Sa una mahirap, but mai-immune po yung katawan ninyo at masasanay na lang po kayo yung mga temperature dito. Like I said mga ka-angel, -10, -15 dito, parang wala na lang sa akin mga ka-angel ha. Hindi ko sinasabing wala, parang sanay na ako. -20 kaya pa ng power mga ka-angel. Like I said, complete attire lang po kayo, eh wala na pong problema yan eh. Sanayan lang po yan mga ka-angel. Ilagay nyo lang sa isipan nyo na dito tayo nagkakaroon ng magandang buhay. Yun lang po mga ka-angel. So ito mga ka-angel, approaching po tayo. At mga ka-angel, napapansin nyo po may mga sign na ganyan, no? Yung mga yung mga construction na ganyan, road construction. Kasi po mga ka-angel, like I said, yung Deerfoot Trail ay na-design po yan noong mga 1970s. Dinesign po ito na mag-handle ng more or less mga 65 to 70,000 cars a day. But like I said, that was more than 30 years ago mga ka-angel, or 30-40 years ago. Ngayon mga ka-angel, based po sa mga latest na mga stat, yung Deerfoot Trail mga ka-angel ay nag-handle na po ng almost 3 times the original design. It means 160 to 170 more or less approximately na vehicle a day ang hinahandle na niya. Kaya kailangan na po ng expansion. At papansin nyo po sa mga left, may gan left dito po sa intersection. Dito na mga ka-angel, start na dito sa intersection na ito ng Anderson Bow Trail.
ito na start na dito yung mga rush hour, magka-traffic feeling mo hindi sa freeway mga ka-angel. In some mga minsan mga ganun. Ito to, pinapalaparan po nila yata mga ka-angel na make it a 4 lane na both side, for additional 1 lane sa both sides. Kaya maganda pong improvement to mga ka-angel, at may iwasan po mga ka-angel yung mga fatal, yung mga aksidente, especially po sa winter time, kasi yung highway or yung road ay slippery or icy. So very dangerous po mga ka-angel. Dito po mga ka-angel dito nakita yung sign na Southland. Very complicated po dito mga ka-angel. Ingat po kayo kung mag-exit kayo ng Southland, kasi may mga magmamerge dito sa right, tapos magra-right din po kayo. So be careful, be patient, at antayin nyo, mag-giveaway na lang po kayo. Wala pong mawawala mga ka-angel. Make it sure, always double check your blind spot area. So ito, very dangerous po. Ako, nag-struggle ako dito minsan mga ka-angel, dahil may mga cars na hindi nag-giveaway na talagang agresibo pa rin. Ang ginagawa ko na lang po, be patient, slowly but surely, at blind spot especially mga ka-angel. So from that, yung intersection ton kanina, mag-start na po dito mga ka-angel, all the way po yan doon sa Beddington Trail sa north. Yan po yung mga busiest area sa stretch po ng Deerfoot Trail. So ito mga ka-angel, hindi ko po kayo tinatakot. Yung Deerfoot Trail mga ka-angel, based po sa mga nabasa at na research natin, ay ito po yung pinaka-dangerous na highway sa Calgary. Bakit po? Kasi po ito yung busiest, maraming car dito, at more than the volume, original volume na na-design ay halos triple na po, triple yung dumadaan na po dito mga ka-angel. Kaya like I said, be careful po pagka dumadaan kayo dito, especially po sa winter, dahil napaka-icy, marami siyang curve na gano'n. Pagka curve po, more risk po kasi yan, dahil yung alam niyo po yung kumbaga centrifugal force na tinatawag nila, papunta dito, magra-right ako, para-right ako dito, ay parang yung hinihila kayo mga ka-angel dito sa left. Like I said, yung kumbaga may mga part po dito sa highway na hindi siya talagang pa-islant, kaya yung centrifugal force ay para andun po, kaya hihilain kayo mga ka-angel. Kaya be careful po pagka yung mga ligo-ligo. At like I said, from this area, ito mga ka-angel ay yun, kanina mga talagang ini-expand nila with Sagunda development po yan. At dito po mga ka-angel, dito mga ka-angel, pansin niyo po dito magiging 2 lanes siya. Ito po yung intersection ng Glenmore Trail, which is very kumbaga dangerous din, kasi pagka hindi po kayo sanay at visitor po kayo, expected nyo po na yung freeway is a 3 lane, at least 3 lane. Magiging 2 lanes na lang po siya dito mga ka-angel doon. Kaya be careful po, at always watch for the sign, kasi yung sign po ang magsisave sa inyo. Kaya pagka hindi po kayo aware at madilim, delikado, kasi magiging mawawala na po yung lane sa right. So but the good news is that they are expanding to 4 lanes, at hindi maapektuhan na po yung ganun. At least makasave po ng mga life in the future, dahil malapat po siya mga ka-angel. So marami pong mga nangyari na dito mga ka-angel, fatal. At alam mo, approaching po tayo mga ka-angel sa isang area na dangerous, sa isang bridge na parang paliko siya mga ka-angel. So dito sa itong bridge na to mga ka-angel, yung ito mga ka-angel, itong bridge na ito, yung approaching na yan dyan, bago po sa Pegian na exit, ay yan po yung bridge na very dangerous. Way back in the 2000 po, 2000 like that, meron po ditong accident mga ka-angel. At meron pong fire truck yata usually dito sa area nito mga ka-angel. Ito mga ka-angel, yan, itong bridge na ito,
very slippery po dito. May warning sign dyan na pagka po yung temperature dito mga yan, dito mga Angel, yan dito may warning sign doon mga Angel na yung temperature is below 0 degrees. Ay icy na po siya. Tingnan nyo man po, hindi siya masyadong rough na. So be careful. Ayan po mga Angel, makikita nyo po yung yellow na yan. Ayan, yung 0 degrees icy. Yan dito sa area na ito mga Angel ay one of, kung hindi naman po siya yung area na madalas kung may na aksidente. Be careful po kayo pag dumadaan kayo dito mga Angel. Go to the right most at slow down, kasi yung pinaka-slow down yung right. Hayaan nyo lang po yung mga nagmamadali mga Angel. At don't take the risk. Sabi nga nila yung going back po tayo mga Angel, yung year 2000 meron pong aksidente sa area na yan. At yung fire truck, siyempre nagpa-placer yan. So sa madilim po, meron pong isa teenager, napangga niya po yung truck at the time. At sa kasawiang palad ay namatay po yata yung driver, of course, with a teenager. Durog po, fire truck po yun mga Angel, pakal yun, malaki. Kaya may na-aksidente na, tapos nadagdagan pa. So it's very nakakalungkot po yung ganun. Dahil po sa pagka curve siya mga Angel, tapos pagka hindi mo aware talaga, hindi ka sanay, hindi mo makita. Pero nagla-lights po siya mga Angel pero hindi ko natin alam kung ano talaga yung real na nangyari. Kaya like I said, if we are not sure mga Angel, don't take the risk. Tapo kayo sa right most at slow down. Pag po kayo sa left, dahil ito pa yung pass lane, overtake lane. So yun mga Angel. At yearly mga Angel, may mga na-aksidente talaga sa area na yun. Pansin ko po mga Angel, kasi halos araw po ako dumadaan dyan pagka going to work tayo, kasi nasa north po yung work natin. So yeah, like I said, dito mga Angel, super traffic dito talaga. At starting na dito mga Angel, after po ng 17 Avenue na ito. At next po yung Memorial Drive. From Memorial Drive, in between Memorial Drive and yung Trans-Canada, yung Highway 16, yan naman po yung pinaka-busiest intersection po yata, or kumbaga busiest area ng Deerfoot. If I'm not mistaken mga ka-Angel, ay nag-handle po ng mga vehicle dito sa area dito ng more than the volume right now ng ng Deerfoot, na more than 180,000 cars a day yung hinahandle niya. Isipin niyo po yun mga Angel, 1,000. Kung gaano po siya kabisi. Ito mga Angel, Memorial Drive. Yung Memorial Drive po kasi mga Angel, ito po yung major exit going to downtown Calgary. Yeah, kasi marami po, like I said, yung maraming nag-uopisina dyan. At going to the right is a major commercial area din po dito sa going to the right, at major mga communities, mga unang-unang communities po ng Calgary sa northeast, southeast area. At dyan po yung mga, like I said, papuntang Jollibee, dyan po yung Pacific Mall, mga TNT, Sandwich Mall, etc. Mga kompleto po dyan. Kaya commercial area on the right, business district on the left. Pagka nagsama po yan, talagang busy mga Angel. So yun. At kaya tinawag po nilang one of the busiest intersection, not only in Alberta, in the whole Canada, in the whole country. So nalagpasan na po tayo ng Memorial Drive mga Angel. At susunod na po yung 16 Avenue. Ito mga Angel, itong intersection po ng 16 Avenue mga Angel, ito po, di ba? Yan. Ay second po yata na busiest intersection daw po sa Canada, if I'm not mistaken. Dahil po bakit? Deerfoot is one of the busiest highway in Canada, and Highway 1 or the Trans-Canada Highway is major highway po yan, dahil yan po yung nagdudugtong ng mga provinces ng Canada. From I think like I said, from British Columbia all the way po yan sa Newfoundland and Labrador. So dito po yung talaga yung daanan ng mga truck, mga deliveries,
mga visitors na from west to east. Kaya yan, pansin nyo mga intersection mga ka-angel, dalawang bridge yan. So dito po sa una, yan po yung all the way po yan sa east. Yung dito po ito mga ka-angel, yan ay yan po naman po yung ano, yan naman po yung going to the west side. Kaya napaka-busy po talaga niya. At dito po sa area yata yung intersection po yan ng Deerfoot Trail at saka Highway 1 or 16th Avenue. Ayan po yata yung area na pinaka-fatal, pinaka-deadliest na maraming na-aksidente. Ang sabi nila, based po sa mga pag-aaral ng mga eksperto, ay dahil po sa yung, like I said, yung confusion po ng mga tao. Pagka hindi pa po sanay sa Calgary, mga visitor, yung tulad kanina na dalawang bridge, minsan kung malilito ka kung one way lang po ba yung bridge or two way. Tapos yung kung winter time, yung babagtasin mo, yung tatawirin mo ay napakahaba mga angel. Imbes na makatawid ka na sa bridge, eh hindi pa kasi andun pa yung kabila yung dulo niya. Tapos yung confusion po ng mga sign din at saka yung mga direction. Kaya in that case po, pagka na-confuse po kayo mga ka-angel at nalilito, delikado. Dahil hindi mo na lamang gagawin mo, dadarating yung time na dahil sa nalilito ka na-stress ka na, minsan po nagkukos na po ng accident yan dahil hindi mo lamang gagawin mo na mga ka-angel. So like I said, before you go to a big city or a major city na first time, especially pag first time, yung mga ruta po ninyo na dadaanan ay pag-aralan po ninyo muna. High-tech na po tayo mga ka-angel, andyan po yung map. So zoom nyo po yan, ano yung design nya. So ganoon po lagi ang ginagawa natin, kahit dahil siyempre para alam natin kung ito pa ang intersection na ito ay may mga pa-right, pa-straight, mga ganito, at saka alam nyo po yung kung saan po yung tatahakin ninyo. So yung very important po yan na before going to a place that is your first time ay inyong isusum. May Google Earth po mga ka-angel para mag-street view siya at makita natin yung design. So kita nyo mga ka-angel dito sa right, left, right, yan, dito. Talaga po mga ka-angel, pagiliin ko, nasa Manila ako minsan mga ka-angel dahil mabagal po talaga yung takbo, although nagbo-move siya, pero dito po ay 100 km an hour, nagiging minsan 50 na lang po siya in sa rush hour dahil po talaga sobrang dami talaga ng car mga ka-angel. Like I said, 9 years ago when I came here ay hindi po ganito. Busy na po yan mga ka-angel, pero halos doble po yung dami na ngayon, no? Ngayon Sabado mga ka-angel, pero tingnan niya naman parang rush hour na. Ay ang oras po ngayon mga 10 o'clock. So talaga pong talagang nagbo-boom po yung Calgary. At expected sabi nga nila mga ka-angel. But like I said, it's a sign of the economy of the city is booming and strong. Kumbaga like I said, sabi nga nila dun sa sign ng welcome to Calgary, be part of the energy, sabi nga nila ka-angel. Kasi is talagang energy, oil industry, sasama mo pa yan ng boom ng economy mga ka-angel. So dito mga ka-angel ay approaching po tayo ngayon ng Beddington Trail. Yan, Beddington Trail, yan po. From Anderson na kanina, nauna kong binanggit mga ka-angel, all the way dito ngayon, dito po yung mga busiest areas talaga na stretch po ng Deerfoot Trail. Kaya yan mga ka-angel, at papasalamat tayo dahil at least ine-expand na po nila ulit at makakatulong po ito sa volume po ng Deerfoot Trail mga ka-angel. Madami pong mga pag-aaral mga ka-angel, dahil po sa nakita nilang mga pangyayari pagka rush hour. Una po nagplano po sila ng skyway para dito sa Manila. But sabi na malapat pa naman yung highway, may mga extra land pa na pwede pang ma-expand. So kaya ganito po na lang yata yung ginawa nila.
in-expand na lang instead of Skyway po yata. But we never know in the future mga ka-Angel, maybe more or less 10 years, 15 years from now, baka po applicable na po yung Skyway dahil like I said, Calgary is positioning itself as the new member ng top 3 na like I said, yung top 3 cities po ng Canada is dyan po yung Toronto, Montreal and Vancouver mga ka-Angel. So it's kakats na po yung Calgary sa pagiging top 4 kumbaga na dahil ganito po nga yan mga ka-Angel. Alam mo mga ka-Angel, ito pa mga ka-Angel, nagtatax tayo sa Canada. Sabi nila Canada is a tax country, fine, but makikita tayo yung mga ganitong development. Yan po mga ka-Angel, nakikita natin napupunta po sa mga magagandang road at mga health system, education at mga benefits po yung mga tax natin mga ka-Angel. Ay huwag po tayo manghinayang sa tax mga ka-Angel. That's part of a life. Kahit sa lang sulok lang mundo yan ay may tax po. Ang titignan na lang po natin mga ka-Angel ay kung paano po nila kumbaga balik sa mga tao like sa mga ganitong development. Kaya I don't mind about the tax mga ka-Angel. Mag-tax ako na malaki, I don't mind, as long as nakikita natin na may mga pagbabago sa paligid natin. Like I said mga ka-Angel, we have a free health system, almost 100%. Let's say, sabi ko nga, dahil minsan bibili tayo ng gamot pero maliit lang po kasi yun Kaya sabihin natin 100% na yung health system natin Tapos andyan po yung ganitong improvement ng mga infrastructure. Andyan po yung mga kunting bigay po ng hindi kunting, minsan malaki po yung mga bigay yung gobyerno. At may mga benefits, child benefits, free education mga ka-Angel, mga loan, student loan, business loan, what kind of loan is that, ay marami po mga ka-Angel. Andyan po yung EI mga ka-Angel. Yan, pagka nawalan po ng trabaho, meron po tayo, mag-apply po tayo ng insurance from the government, ay magkakaroon po tayo ng kahit paanong datong kung nawalan po tayo ng trabaho. So pagka po pag-aralan nyo lahat mga ka-Angel, hindi po puro negative about sa Canada. Like I said, wala pong naghahangad na pumunta dito. At tulad na lang po sa akin, tagal na po umuwi ng Pilipinas or nagpunta sa ibang bansa kung hindi ko po nakikita yung kagandahan po ng Canada. Like I said mga ka-Angel, wala pong country na perfect. Pero merong almost perfect. Yun mga ka-Angel. Ito na lang po mga ka-Angel. Kunti po yung population ng Canada mga ka-Angel, which is around more or less 40 million. Na parang ano lang yan mga ka-Angel, parang tripling Metro Manila lang. Pero look the economy of Canada mga ka-Angel, nasa top 10, top 9, top 8 naglalaro po yan. Hindi po nawawala sa top 10 yan yung Canada. Kung how if manage the economy with low labor force mga ka-Angel. Ibig sabihin po, unti po yung kanyang mga tao, pero namamanage niya po yung economy niya na ganun. So like I said mga ka-Angel, pero kailangan pa nila ang tao dito sa Canada mga ka-Angel. Kaya like I said, try your luck in Canada, mga kababayan natin, mga kapatid natin sa Pilipinas, sa all over the world mga ka-Angel. Hindi ko po pinopromote yung Canada, but I can share to you the reality. So dito mga ka-Angel, one more thing mga ka-Angel na very important din po sa isang lugar is the discrimination. Wala pong discrimination mga ka-Angel. Example po sa pagtatrabaho, kahit po gurang na tayo mga ka-Angel, binibigyan po tayo ng chance. Kahit nag-retire na kayo mga ka-Angel, kung gusto nyo pang magtrabaho, they still give you chance to work. Like I said, Canada is a diverse country, iba't ibang lahi yan, kasama na rin po tayo dito. At lahat po pantay-pantay yan. Yung mga Canadian, I give a big respect to the Canadian people that they treat us
like their family, like a Canadians talaga nandito, kahit tayo ay nag-migrate lang dito. So like I said mga ka-angel, we might live here in Canada but still Filipino by heart. So we love both of them mga ka-angel, kasi doon tayo nanggaling sa Pilipinas nagsimula, yung Canada nagbibigay po ng kabuhayan sa atin. So yun mga ka-angel, at palapit na po tayo sa school natin, at mag-drive po tayo ulit mga ka-angel. Dalawa pong session gagawin natin ngayon, isang road at saka isang yard. Yung yard po mga ka-angel, ayan po yung isasabihin nyo po yung mga parts po ng tractor at saka trailer, at saka you can show also some air brake, kung paano mo kumbaga i-feel yung mga air sa tractor at saka sa trailer. Mga ganong bagay mga ka-angel ngayon ang gagawin natin, kasi I'm running out of time na, dahil yung palugit is July 10 at paspusan po mga ka-angel, para nagmamadali na ako yung dating. Kaya sabi ko nga nung nakaraan, what if I can shift na lang po sa automatic para simple na lang, at kasi kunting panahon na lang po para i-master ko yung manual. Na-recall na naman po natin na yung mga diskarte mga ka-angel, pero like I said, yung parang pag lumalapit po kasi yung deadline, tapos parang nape-pressure ka na, nataranta ka na, parang minsan nawawala ka na sa focus. At saka yung concern ko po mga ka-angel, yung mga, hindi ko po sinasabing pangit ang mga truck nila, pero hindi natin alam kasi dahil yung mga truck is hindi natin alam kung maganda po, smooth po siyang iganon yung i-change gear. Baka magkaroon po ng kumbaga parang issue doon sa examiner. Pero okay, lahat naman po yung truck nila is okay. What I mean is that natin alam mga ka-angel, dahil sa siguro ninervyusin ako, hindi ko maganda siyang ma-change gear, mga ganun ba. Unlike po kasi sa automatic, we just drive neutral, reverse lang po kasi yan, parang normal car, although it's bigger, but at least wala na ka pong problemahin sa pag-timing po ng shifting ng gear. Kaya sinasabi ko nung one time na kung kailangan shift to automatic na lang, kasi I have only a few days left. Sabi naman ng instructor, why mag-shift ka, naku, okay naman na yung mga shifting mo, mga ganun, mas maganda kung mag-manual ka. Try it, kasi itetest naman daw nila ako kung ready to road test na po ako. Kaya yun po, encouragement is very important from the instructor, kasi para mahikayat ka lalo at gaganahan ka mga ka-angel. Kaya yun ang aking nagustuhan. Kaya sabi ko mga ka-angel, bahala na ulit si Batman. Kaya tutulungan na tayo si Batman. So ito mga ka-angel, at nakarating na tayo dito ngayon, at ating ilagay na yung best natin, at pupunta na po tayo ulit doon, at subukan ko pong makakuha ng video kung papayagan tayo, at i-share ko po sa inyo. So stay safe mga ka-angel, stay healthy, pray hard, it works. Ito po ang yung lingkod, yung katropa Kalakwatsa, Kuya JJ. Hanggang sa muli po mga ka-angel, at may God bless you. Thank you.